Sabay po ng ikalimang State of the Nation Address Osona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayroon nga bang seryosong banta? Alamin ang assessment ng mga otoridad sa report ni Jason Rubrico live. Jason, kamusta dyan? Mga kapartners, magandang hapon. Bagamat sa Quezon City ginaganap ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahigpit yung seguridad sa ilang lugar dito sa Maynila, lalo na sa paligid ng Malacanang Complex. Ayon sa Manila Police District, normal na routine na nila ito tuwing may SONA. Sa kasalukuyan ay wala naman silang anumang banta na namomonitor. Kasabay ng ikalimang State of the Nation Address Osona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakaharang ang mga razor wire barricades at container van sa kahabaan ng Recto Mendiola patungong Mendiola Peace Arc. Nakabarikada rin ang gate papasok sa Malacanang Palace gamit ang razor wire at container vans habang mahigpit itong binabantayan ng mga pulis. Sarado rin sa mga motorista ang Ayala Bridge, isa sa mga pangunahing daan patungo sa Malacanang Complex. Mapapansin din ang mga bus mula sa Police Regional Office 3 at 4 na nakaparada malapit sa Malacanang bilang dagdag na puwersa sa pagbabantay. Ayon sa Manila Police District, normal na ang paghingi ng karagdagang puwersa mula sa ibang rehiyon tuwing may malalaking pagtitipon sa Metro Manila upang matiyak ang seguridad at kaayusan. Itong mga bagay na ito, hindi na ito bago. Katulad ng binanggit ko, pag may mga malalakihan tayong mga pagkilos dito sa Metro Manila, meron talaga tayong mga augmentation galing sa Region 4A, Region 3 at iba pang region. Ang purpose natin dito ay mabantayan natin yung seguridad ng lungsod. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, wala silang namomonitor na seryosong banta sa Maynila. Gayunman, patuloy aniya silang nakikipag-ugnayan sa intelligence community. Tuloy-tuloy yung ginagawa na nating monitoring dyan at syempre yung pakangalap natin dyan, nakatulong natin yung intel community. At sa ngayon wala naman tayo natatanggap na mga seryosong banta. Ganun pa man, hindi tayo dapat maging kampante pagdating sa pagbibigay ng seguridad. Hinikayat din ng MPD ang mga grupong magsasagawa ng kilos protesta na gawin ito sa mga itinalagang Freedom Park gaya ng Liwasang Bonifacio. Nagbabala rin ang pulisya laban sa sinumang manggugulo, maninira ng pampublikong ari-arian o manununog sa gitna ng mga aktibidad ngayong araw. Lahat po ng sobra masama. Palagi natin tatandaan na katulad ng binanggit ko, ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. At palagi pong nakaangat ang antas ng pagbabantay ng ating mga kapulisan. Katulad ng binabanggit ko, nakataas ang aming kalasag at nakaumang ang aming tabak. Laban po sa manliligalig at balak manligalig ng aming lugar Tanikalan. Nauna nang na-monitor ng PNP ang isang hinihinalang improvised explosive device na sumabog sa labas ng Department of Justice compound sa Padre Faura Street, Maynila madaling araw ng Lunes. Wala namang nasaktan sa insidente kasabay ng isa pang na-recover na IED malapit sa Senado. Sa ngayon mga kapartners, nananatiling mapayapa ang kahabaan ng Recto Mendiola at inaasahan pa rin ng Manila Police District na may ilang grupo pa rin na magsasagawa ng kilos protesta sa naturang kalsada. Yan muna ang latest updates mula dito sa Maynila para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat si Jason Rubrico live mula dyan sa Maynila.